Lagay po sa ating paksa na hindi pala nakakaramdam ng pagod sa pagdalo sa piging na ito yung mga magkakapatid sa Diyos na nagsisipaghintay sa Panginoon. Kasi usually, ang tao pag naghihintay po naiinip, merong napapagod, pero dito sa ating paksa, aalamin po natin kung bakit yung mga naghihintay sa Panginoon na dumadalo sa piging ng mga magkakapatid, hindi pala sila nakakaramdam ng pagod, Brad Daniel. May tinutukoy dito, kapatid na Luz, na piging, ano? Opo. At aalamin natin sa tulong ng Diyos, ano ba yung piging na yan at anong klaseng piging yung tinutukoy sa ating paksa? Bakit sinasabing ito ay piging? At bakit hindi nakakaramdam ng pagod sa pagdalo dito sa piging yung mga magkakapatid sa Diyos? At sino ba yung hindi nakakaramdam o makakaramdam ng pagod doon sa pagdalo sa piging ng pagkakatipo ng mga kapatid sa Iglesia ng Diyos? Yan po ang sa tulong ng Panginoon ay isa-isa nating hihimayin, pero para lalong magliwanag sa atin ang mga kasukasuan po ng paksang ito, ay pakinggan po natin ang mga bagay na ibibigay sa atin ng kapatid na Eli sa pagkakataong ito. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Eli. Magandang araw sa ating mga kapatid, sa lahat ng tako. Dito sa ating paksa, mayroong dahilan kung bakit hindi napapagod. At ito nakikita natin, ang mga kapatid, walang pagod. Mula nang tayo ay magkasama-sama, mayroong mga kapatid na patuloy, walang palya, walang absent, dumadalo sa tuwing nagpapasalamat. Lalo na pagka pasalamat ng buong kapatiran na ating isasagawa kung loloobin ng Diyos sa darating na Biyernes, Sabado at Linggo. Na ang mga kapatid na kasama natin sa paggawa, makikita naman natin yung reality Sa bawat reality, mayroong dahilan sa likod ng bawat isang reality. Bawat katotohanang umiiral o nagagawa, may dahilan sa likuran nito. There is reason for every reality that we see and we observe. Bakit di sila napapagod? Anong dahilan nun? Yun ang ating tatalakayin sa paksa. Nakikita kasi natin sa reality, ang mga kapatid, talaga namang kahit halos hindi matulog, yun ang reality. Kahit na maiglip lang ng kaunti, kahit saan sulok lang dyan sa lugar ng pasalamatan, hindi sila nag-hesitate o hindi sila nag-aatubili na dumalo. At nakahanda na silang sa loob ng 3 araw kung hindi man makapaligo yung iba, hindi man makapag-toothbrush, basta't sila'y makadalo. Wala kasi tayo ng lahat ng conveniences na mai-offer. Limited ang ating resources. Very limited. Kaya alamin natin ang hiwagang nakapaloob doon sa nararamdaman ng kapatiran na masiglang pagdalo sa pasalamat. Anong dahilan sa likod nito? Ba't hindi nakakaramdam ng pagod o hindi napapagod, spiritually speaking, sapagkat gaano man kadalas ang pagpapasalamat sa Diyos, nandyan sila. Yun ang realidad. Yun ang nakikitang katotohanan. Alamin natin ito. Ang ating pasimulang tuklasin, kapatid na Luz. Ang ating pong umpisang tanong ay, anong uring piging ang pinagsasalu-saluhan ng mga magkakapatid sa Diyos sa Iglesia ng Diyos? Ano bang uri ng piging ang ating madalas na pinagsasalu-saluhan sa Iglesia? Basahin natin, kapatid na Daniel, yung 1:5 hanggang 8 ng Judas. Ninanasa ako ngang ipaalaala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay,
na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisipanampalataya. Isang bagay ang gusto kong maintindihan dito ng mga kapatid. Marami tayong talatang babasahin. Talinuhan nyo mga kapatid ang kahulugan. Ibinabalita ni Judas yung mailigtas niya ang isang bayan mula sa Ehipto. Nilabas sa Ehipto, tumawid sa dagat na pula, naligtas sila dun sa lahat ng salot na dumating sa Ehipto. Kuto, salot ng parang singaw, may salot ng langaw, napakaraing plague, 10 sakit na dumapo sa mga Ehipsyo. Ang mga Israelitang ito, ligtas lahat dun eh. Nung sila'y umalis na sa Ehipto, hinabol sila ng karo ni Paraon para patayin, nailigtas pa rin sila ng Diyos doon sa pagtawid nila sa dagat na pula. So nakakita itong bayang ito sa Ehipto ng kaligtasan sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, yung isang bagay na yun eh, kapanipaniwala at kapansin-pansin sa gabi, samantalang naglalakbay kayo sa disyerto, merong isang haliging apoy na nangunguna, nagga-guide sa inyo. At sa araw naman, yung init ng araw natatakpan sa pamamagitan ng ulap. Haliging ulap sa araw. Basahin natin yung 13:21 ng Exodo, kapatid na Luz. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap, upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay sa isang haliging apoy, upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Alam mo, siguro tayo kung makakakita tayo ng ganun, baka tayo, Sis Luz, saan pakiramdam ko lang makita kong ganun na yung physical presence ng pagsama ng Diyos. Baka mabawasan ng malaki yung kasalanan natin eh. Baka kung meron tayong iniisip na magagawang kasalanan eh, sa takot natin sa Diyos, hindi na natin magawa. Di ba ganun yun, kapatid na? At hindi umihiwala yun sa kanila. So, along their travel, nakita nila yung presensya physically ng Diyos. At nailabas sila sa Ehipto, marami silang pinagdaanan. Pero afterwards, ang sinasabi ni Judas, kung napansin niyo yung salita ni San Judas sa 1:5, ninanasa ko ngang ipaalaala sa inyo. Bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng bagay, sabi niya sa mga kapatid, na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, yun nga yung Israel, ay nilipol niya pagkatapos siya ang mga hindi nagsisisampalataya. So, dun sa bayan ng Diyos na iniligtas sa Ehipto, may kasama ron. Mula pa nung nasa Ehipto, may mga kasama ng hindi sumasampalataya. Kaya yung palang hindi sumasampalataya, kahit ano pa makita nun, hindi pa rin yun titino. Yung wala talagang pananampalataya. Kahit ano makitang milagro, hindi titino eh. Nakita mo, Sis Lot? Nakita mo, kapatid na Daniel, yung punto ko roon? Opo, kapatid na Eli, na kahit na makakita pa sila mismo ng mga tangible na talagang assurance ng presensya ng Diyos, ay hindi rin sila titino at hindi rin sila gagawa ng matuwid sa harap ng Panginoon, kapatid na Eli. In fact, yung kasangkapan ng Diyos na gumawa ng lahat ng milagrong yon, nilabanan nila si Moises sa ilang eh. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Kung nahahalata ninyo ang punto ng pagsasalitang ito ni San Judas,
Pagkatapos niyang ipakita sa mga Israelita may mga rebelde, mga hindi sumasampalataya. Sa mga anghel ay meron ding mga rebelde, hindi rin sumasampalataya. Gayon din naman sa Sodom at Gomora, yung kasamaan ng Sodom at Gomora, at sa mga bayang nakapalipot dito, marami yun eh. Alam mo, ang sikat lang, Sodom at Gomora, pero yung bayang nakapalibot doon, marami yun. Marami. Mas marami dahil dadalawa lang yan eh. Yung nakapalibot dyan, karami-raming bayan. Nabuyo ang wika sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at pagsunod sa ibang laman. Inilagay na pinakahalimbawa na sila'y magbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Mga masasamang tao rin ang tinutukoy dito ni San Judas. Tuloy mo sa G's, kapatid na Daniel. Datapwat ang mga ito'y nangalipusta sa anumang bagay na hindi nila nalalaman at sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa ay nangagpapakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait. Ito pala'y mga kinapal na walang bait. Parang taga-Sodoma, parang yung mga hindi sumasampalataya sa Israel, para ring mga anghel na mga rebelde. Ang mga ito rin naman, ito presente itong sinasabi ni San Judas na to, nangaalipusta ng bagay na hindi nila nalalaman. Mga talagang kanilang nalalaman naman, nagpapakasira sila. Gaya ng mga kinapal na walang bait. Tuloy mo sa 11. Sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilakad sa daan ni Cain at nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kore. Yan ang mga diwa pala niyan. Parang Cain. Ano ba si Cain? May puot sa kapatid, pinatay ang kanyang kapatid. Diba? Nagsilakad sila sa daan ng puot, ng galit, ng laban sa kapatid. At nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa. Ito rin ay mga tao ring kagaya ni Cain, pero kagaya pa rin ni Balaam na matakaw sa pakinabang, pera ang tinitignan. At napahamak ang wika sila sa pagsalangsang ni Kore. Kapareho rin ito ni Kore na naiinggit naman kay Moises, na pinaparatangan si Moises na kumukuha kayo ng labis para sa inyo. Yan ang mga diwa nito. May puot sa kapatid, mahilig sa pakinabang, tapos mga inggitero. Yan ang diwa. Asan yan? Tuloy natin sa 12, kapatid na Daniel. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Ayun. Yan ang napakaganda. Ito pala ngayon, meron din sa iglesia pala nito. Kung paano sa Israel, yung bayang iniligtas ni Moises sa Ehipto, ay merong hindi sumasampalataya. At kung paano may mga anghel na nagre-rebelde sa Diyos. Kung paano may masasamang mga taga Sodom at Gomora. Gayon din ang wika ang mga ito, na kapareho ng diwa ni Cain, ni Balaam, at saka ni Kore. Ayan. Ang mga ito, na tinutukoy niya presently na nasa iglesia, sa panahon nila, ay pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Ayon. Sa tanong natin, anong uring piging ang pinagsasalu-saluhan ng magkakapatid sa iglesia? Ang piging natin, piging ng pag-iibigan. Feast of love. Love feast. Sa ating piging ng pag-iibigan, may Cain, may Kore. Sa ating piging ng pag-iibigan sa iglesia, may mga taga Sodom at Gomora. Sa ating piging ng pag-iibigan, may mga kadiwa ng rebelding anghel at ng mga walang pananampalatayang Israelita. Ang tawag ni San Judas, mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo. Anong sabi doon, kapatid na Daniel? Kung